Mapagpalang gabi mga kapanalig sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sa gabi pong ito ay magkakaroon po tayo ng maiksing discussion at kasama po natin ang ating pastor, si Mar Celino Arias. At huwag niyo pong kalimutang i-share sa inyong mga kaibigan kung gusto niyo po na ang temang ito na ating pag-uusapan ngayon ay makarating din po sa kanila. Magandang gabi ho. Magandang gabi sa inyo lahat. Good evening. Mayong gabi sa inyong tanan. Samo, madiyaw nga doom, kaniyong tanan. Kumusta po kayo? Ang pag-uusapan daw po natin ay yung kinatawag na pastoral theology. Ano ba yung pastoral theology? Una ho, yung pastor. Theology, Diyos. Theo, Logo, study of God. Madaling sabi, ang pastor ay sugo ng Diyos. Bilang sugo, may mga lituntunin po. At ang lituntunin yan ay hango sa banal na kasulatan. Ako po sa biyaya ng Panginoon, nagpastor ako sa edad na 22. Pero nag-umpisa po akong mangaral bilang preacher noong ako'y 18 lang. Kaya after 4 years, yung mission na inumpisahan ko sa Olongapo ay naging local independent church. Hanggang ngayon, nakatayo po. Purihin ang Diyos. Sabi ng Panginoon, and ye shall know them by their fruits, or by their fruits ye shall know them. To God be the glory. Ngayong gabi ho, ewan ko kung anong mga itatanong nila sa akin. Sisikapin ko by the grace of God na sagutin ang mga tanong. Take it away, sir. Yan. Maraming salamat po, Pastor. Unang tanong ko po, ano po yung mga kwalifikasyon sa isang pastor? Number one na qualification sa isang pastor, yung may patutuo siya na siya ay tinawag ng Panginoon para magpastor. Personal knowledge niya na siya ay tinawag ng Panginoon. Minsan marami nagsasabi na sila ay sugo, na sila ay called of God, na sila ay appointed son of God. Yung iba naman po, kahalili ni Kristo. At iba pa po. Sa ganang akin, sa akin po, ang unang qualification ng isang pastor ay kailangan siya ay ligtas. Alam niya na siya ay ligtas na. Alam niya na siya ay binuhay na maguli ni Kristo. For a purpose. For a purpose. Kaya unang-una sa lahat, siya ay ligtas. Kaya ang tanong doon, paano malaman na ligtas ka? Very clear. Yan ang hindi matanggap ng libo-libo at milyon-milyong nilalang. Paano mo malalaman ang kaligtasan mo? Diyos lang nakakalam yan. Yun ang kanilang mga sinasabi. Pero, ang Biblia ho ay nagtuturo ng katiyakan ng kaligtasan. 1 John, chapter 5, verse 9, 10, 11, and 12, maganda po yung sinabi ron. Una, isang talata, verse 10 po yata yun. Ang sabi doon, he that hath the Son hath life. But he that hath not the Son of God hath not life. Pagkatapos tinuloy po, these things have I written unto you, that you who believe in Jesus Christ may know that you have eternal life, and that you believe in the name of the only begotten Son of God. Kaya, sinabi ko na lahat po nang nagsasabi na sila'y tinawag ng pastor, una sa lahat, kinakailangan, alam niya na siya ligtas. Sapagkat kung hindi ka paligtas, wala kang karapatan na mangaral ng salita ng Diyos.
Maraming salamat po, Pastor. Pangalawang tanong po natin, ano po ang pinakaunang focus ng isang magpapastor? Or sa isang pastor, ano po yung pangunahing focus niya? Ano ba ibig Nagawain. sabihin ng focus? Yung tungkulin niya, pagiging pastor. Sa pagiging pastor, marami hong ipo-focus mo diyan. Una, ang focus mo, sa Diyos at sa iyong sarili. Ikaw ba'y tinawag ng Panginoon? Kinakailangan tiyakin mo yun. Walang makakatiyak ng kanyang pagkatawag, kundi siya mismo. Through prayers, through fellowship, through walking closer with Jesus Christ. And then, basahin mo ang Biblia. Pagkakaroon ka ng burden, pagmamalasakit sa kapwa. Kasi kung ikaw ay tinawag na pastor, kinakailangan mayroon kang sariling karanasan na anong mangyayari doon sa mga walang Kristo. Yan ay, burden mo yun. Ngayon, kung hindi ka nakaranas ng kaligtasan, wala kang pagpupukusan. wala kang burden. Siguro yan ang maganda salita, burden. Sa halip na focus. Burden ng pangangaral kasi alam mo na ang hindi nakapakanig ng salita ng Diyos ay hindi makakatagpo ng kaligtasan. At kaya nung sinabi ng Panginoon na nakita niya ang multitudes na parang mga tupa na walang pastor. Kaya kailangan mayroong magpapastor. Kaya siya ang tumawag. Kagaya na sinabi doon sa Lumang Tipan, ang Diyos ay tumawag ng mga pastor. Mayroon namang mga nagpastor-pastoran, pero alam ng Panginoon kung sino yon. Kaya sabi nga ng Panginoon Jesucristo, for by their fruits ye shall know them. Halimbawa, ikaw, wala kang burden ng kaligtasan mo sa kamag-anak mo. You have no right to preach the gospel. Kasi wala kang karanasan. Pero kung ikaw may halimbawa, ang karanasan ko, ito, akala ko nung mamuhay ako, kumain ako 3 beses sa araw, makapag-aral ako, okay na. Pag may nakagalit ako, square. Nagkabukol ako, kukuha lang ng yelo, lagyan mo bukol ng yelo. Tapos na. No thoughts whatsoever for God. Pero nung makapakinig ka sa salita ng Diyos, nakilala ko sa sarili ko na ako ay isang makasalanan. Bilang makasalanan, wala akong patutunguhan, kundi ang buhay ng lahat ng parusa ng Diyos, araw at gabi, magpakailanman. Sabi ng Banal na Sulat, and they shall be tormented day and night, forever and forever. Sabi nung nangaral, kailangan iwasan yan. Sapagkat hindi nais ng Diyos, yan sa Bible yun, hindi nais ng Diyos na sino man ay papahama, kundi ang lahat ay mga nagsisi. Sino magsisi? Sinong makakaalam kung paano magsisisi? Kung walang magtuturo. Yun ngayon, papasok ang burden sa isang tao. Aba, may utang na loob sa Diyos. Ito mga ito, makasalanan. Kung hindi sila makapakinig ng salita ng Diyos, hindi sila maliligtas. So here, Lord, here am I. Send me. Yun, pangatlo po nating katanungan, dapat po ba na ang yung pastor ay magkaroon ng higit sa isang asawa? Aba, nasa Bible yun. Deacons, pastors, evangelists, bishops, whatever, must have one wife. Ngayon, wala nang paliwanag doon. Kasi ang pagkaintindi ko, yung one ay isa. At dapat
pagkasunduan ng lahat ng mga pastor na ang ibig sabihin ng a pastor must have one wife ay talagang isa. Magkaisa sila. Act as one. One wife. Ayun po, maraming salamat, Pastor. At susunod po natin ang katanungan, kailangan po ba na yung magpapastor ay may natapos na secular degree? Ay hindi lahat. Hindi hindi requisite yung pinag-aralan. Kasi si John the Baptist, wala namang eskwelahan sa wilderness. Pero galing sa wilderness si John the Baptist. Sinabi lang doon, there was a man sent from God. Of course, si Moses, he was the most learned individual during his time. Napag-aaral siya kasi akala ng palasyo, siya na ang tagapagmana ng pagkahari sa Ehipto. So he was a learned man. On the other hand, ang tanong mo, kailangan ba ng isang pastor ay makatapos ng isang degree? Hindi rin kailangan yun. Mayroon po tayong mga pastor na magagandang gawain. Soul winning program nila maganda. At least maganda naman ang gawa. May mga mission sila. Soul winning missions. Na hindi man lang nakatapos na elementary. Yun nga alam ko grade 2 lang eh. Hindi pa nakatapos ng grade 2. Hindi pa marunong bumasa. Pero nag-aaral sa Bible School for 3 years. Ngayon kung mag-English, talo pa si Abraham Lincoln kung mag-English. Kasi ang masakit ho noon ay ito. Tayo Pilipino. So ang lingwahe natin ay national language natin ay Tagalog, di ba? Tinagurian natin Pilipino. Pero marami ho sa ating mga Pilipino hindi marunong ng Pilipino. Kaya, sa kanang akin, ang educational attainment ay hindi prerequisite para maging pastor. Although, mayroong mga Bible school, may mga seminary na tumatanggap sa kalang Bible school o Bible seminary na hindi man lang tapos ng high school, hindi tapos ng grade 6, hindi tapos ng grade 4, pero hiniwalay nila yan. Yung hindi nakapagtapos ng high school, doon sa Bible Institute. Yung nakapagtapos ng high school at college na, ilalagay nila sa seminary. Ayun naman po ay hindi ko naman tinututulan yun. Pero sa kanang akin, every child of God is grade 1 in the eyes of God. Kaya, pantay sila. Doktor ka. Tinawag ka ng Panginoon. Saan ka mag-aaral? Doon sa, ang tinatanggap lampas nakatapos ng high school? Pwede. Pero kung ako, doon ako sa hindi nakatapos ng high school. Why? Kasi grade 1 nga, pareho lang tayo, walang alam sa Bible eh. Oh. Kaya mayroong grade 1, ngayon, dinagdagan pa nila, sa amin Baptist Learning Center. Yung hindi pa nag-grade 1, papasok sa preschool. Ha? Preschool. Salamat po. Preschool. Pagka nakatapos na siya preschool at umabot na siya ng 7 years old o 6 years old, makakapasok na siya sa grade 1. Ngayon, yung medyo matalino ng kunti, may acceleration. Ganyan po. All I said is, grade 1
o grade 2, pag tinawag ka ng Panginoon, just be prepared to face the challenge of the Lord. And then, ihanda mo sarili mo. Hindi ho mahirap magpastor. Kung ang Diyos ay nasa iyo. Kasi kahit na nahirapan ka, dahil sa gusto mo talaga magpastor, magtitiis ka. At sa pagtitiis na yan, may kasiyahan ka. Yan po ang naranasan ko. Kumisan almusalan. Ang ulam namin doon Trinity. Doktrina ng Trinity yun. Ano yun? Yung galunggong mo, 3 putol. Almusal namin yun. Maswerte kung malaki-laki yung ulo. Malaki ang laman, maidasama ro. Gitna, buntot ng galunggong. Okay na po yun. At sa kanin, 1 tasa. Tapos magtatrabaho ka na maghapon. Kung hindi ka tinawag ng Panginoon, hindi ka makakatagal doon. Ang tutubuhan yan panahon namin. 18 kami. Ang nakatapos lamang po ay 6. 6 lang. Yung iba, nag-quit. Bagamat palagi sinasabi ng mga teacher namin, a quitter never wins. And a winner never quits. Sa akin pinakamataas na calling, hindi ho profession, kundi calling, ang pinakamataas ay ang pagpapastor. Kung naglilingkod sa Diyos, tapat na naglilingkod ayon dito sa banal na kasulatan. Kaya ako, by the grace of God, dinala ko ng Panginoon sa Bible Baptist Institute or Bible Baptist Seminary. At doon ako nag-aral. 3 taon. Pero talagang mahirap ang pag-aaral doon dahil sa aral, then application. Aral, application. Kaya ngayon, ano ibig sabihin ng application? Sa umaga, sa classroom, sa hapon, soul winning, tract distribution, prayer meeting, Bible study. Kami po noon there was no easy time. Pero binibigyan naman kami ng 1 day rest. At yan ay Monday. Sunday is the busiest day among God's people. You have to go to church. At saka kaming mga nasa Bible school, we have to prepare the church, clean the church, clean the bathroom. Then at least maliligo kami. Then Monday, kanya-kanyang laba. That's my seminary life. It's not an easy road. It's not an easy road. But by the grace of God, ito, nakatagal. I was called to pastor a church when I was 22. Now, I was 83 last August 6 and still pastoring. Still pastoring. And still praying, Lord, give me longer life to serve you. And my prayer is, Lord, allow me to finish my ministry with joy. Yung sunod ko pong tanong, Pastor, ano po dapat ang aasahan ng tao sa isang pastor sa pakikipagkapwa? Doon sa Matthew chapter 7, verse 12, pamantayan ng pakikipagkapwa. Gusto mo basahin mo? Matthew 7:12. Matthew 7:12.
Ito po ang sabi sa Matthew 7 verse 12. Therefore, all things whatsoever ye would that man should do to you, do ye even to them, for this is the law and the You prophets. see, this is the law and the prophets. Ano ho yun? Kung ano ang gusto mong gawin ng kapwa mo, sa iyo, yun ang gawin mo. Inakala mo ba yung kapwa mo pag nanakawan ka? Hindi yun. Yung kapwa mo, alam mo, in good faith, hindi ka nanakawan. Although sometimes, talagang yung mga kaibigan ang ninanakawan yung kalang kaibigan. Yung mga scam, yan. Kaya, yun lang may tinuturo sa eskwelahan. Yun ang golden rule. Pagbasa mo ulit. Bible terms. Verse 12 ng Matthew 7, therefore, all things whatsoever ye would that man should do to you, do ye even to them, for this is the law and the prophets. Maliwanag na po yun. Kung gusto ko na i-treat mo ko ng may katapatan, then mag-uumpisa sa akin ang katapatan para makisama sa iyo, makipagkapwa sa iyo. All in good faith. Yun ang legal term dyan. All in good faith. Sa pakipagkapwa. Mahirap po yun. Bakit tao lang eh. Kumisan eh. Sa tingin lamang ng kaibigan mo sa iyo, kumisan na misinterpret mo yun. Akala mo, pinagtataguan ka niya ng mahalagang bagay. Akala mo, binabakbite ka na. Akala mo, hipokrito yung kaibigan mo. O lahat yan, nagmumula yan sa utak na walang Kristo. Kaya, sa pagkikipagkapwa natin, ito po ang pamantayan. Salita ng Diyos. Love thy neighbor as thyself. Love thy neighbor as thyself. Above all, love God. Number 2, love thy neighbor as thyself. And of course, love yourself. And when you love yourself, you don't want your neighbor to hurt you. So, you don't want to hurt also your neighbor. Symbiosis naman po yun. Higayang ba? Yung isang pastor ba ay dapat manindigan sa doktrinang kanyang natanggap o natutunan? Of course. Anin mo yung doktrina kung hindi mo panghahawakan yan. Paliwala. Kaya ang conviction mo dyan sa doktrina. Kaya nga nagtiis ka dyan. Nakapokus na ang buhay mo dyan. Kaya yun ang sinasabi ko. Kailangan ang pastor matibay sa doktrina. Matibay sa doktrina. In a sense na hindi siya basta-basta. Sabi-sabi matuyok-tuyok ba? Bisa nasa. No. Inahanglan. Magtindog. Bubarog. Sa iyang gituuhan. Sinabi ko kanina ito sa mga pastor. Tapatan lang po tayo mga kapatid. Kung hindi tayo nagkakaisa sa doktrina, if we are not united, if we cannot be act as one, huwag na tayo magsama rito sa Bible School. Because I want to ask you that we should be one in doctrine. We should be one in purpose. We should be one in God. So, we should act as one. Ano po masasabi niyo dun, Pastor, sa mga umaalis sa doktrina, lalong-lalo na sa Baptist na nasa tamang araw? Maliwanag yun sa Hebrews. Basahin mo sa Hebrews. Hebrews 10, verse 38 and 39. Basahin mo. Now, the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. But we are not of them who drew back unto perdition, but of them that believe the saving of the soul. Praise the Lord.
Alam po nyo, kung ligtas ka, pwede ka mag-backslide. Pero hindi ka magiging masaya. Pero kung hindi ka ligtas, who cares? Yan, ang tanong natin ito. Yung bang ligtas, pag nag-backslide, hindi na ligtas? Fully loaded yung tanong na yun. Yung hindi ligtas, hindi ho nagbabackslide yan. Tinutuloy lamang niya yung kanyang buhay na walang Kristo. Yung mga backslider, yung po yung may Kristo. Pero hindi nagpapatuloy. Huminto. Ligtas pa ba yun? Yes. Yes. Kasi doon sa Matthew chapter 7, verse 21, ang sabi ng Panginoon ito, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay maliligtas, kundi siyang gumaganap ng aking kalooban. Basahin mo. 7:21 na Matthew. Matthew 7. Basahin mo. Matthew 7:21. Hmm. Ito po ang sabi dito. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Maliwanag yun. Lahat naman tumatawag kay Kristo, Panginoon, Panginoon eh. Diablo nga eh. Naniwala kay Kristo. Naniwala sa Diyos yun eh. Pero hindi ligtas. Correct. Yan, hindi lahat ng tumatawag Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Ang maliligtas, yung gumaganap ng kalooban ng Ama. Kalooban ng ating Ama. So, ang hahanapin mo, ano ba ang kalooban ng Ama? Tungkol sa kaligtasan, ha? Ano mo ang kalooban ng Ama tungkol sa kaligtasan? Kasi maraming kalooban ng Ama, eh. Kalooban ng ministry, kalooban ng mga, ano ba sa Pilipino yung regalo? Gift. Kaloob. Eh, dito, ang maliligtas, yung gumaganap ng kalooban ng Ama. So, ano ang kalooban ng Ama tungkol sa kaligtasan? John chapter 6, verse 40. Ito po ang sabi dito sa John 6 verse 40. And this is the will of him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Okay. So ano ang kalooban ng Diyos tungkol sa kaligtasan? Ang sumampalataya sa Panginoon. To God be the glory. Sa inyong lahat nakikinig, pag-aralan po nyo, kalalo na kayong mga nagsasabi na born again kayo. Pag-aralan nyo, John chapter 3, from verse 1 hanggang 36. Wala kayong makikita doon ng binyag. Wala kayong makikita doon ng good works. Lahat na makikita nyo ay pananampalataya. Kung may pananampalataya ka, ligtas ka. Kung wala kang pananampalataya, ang galit ng Diyos ay sumasayo magpakailan-kailanman. Ngunit, kung ikaw ay may Kristo, lumipat ka na mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. God bless you. And maraming salamat po, Pastor. At sa mga nanonood, maraming salamat po sa mga nag-comment, nag-share sa video ito. At nawa, meron po kayong natutunan sa oras na ito.